Ate, isang 3 elementong putahe set. Hindi sapat ang balanse. Mangyaring mag-top up. Bakit ka kakain kung wala kang pera? Nag-aaral ka pa pero malaki na ang tiyan mo. Ang kapal ng mukha mo. Susunod. Hindi maaari. Sigurado akong nag-load ako rito. Hello, Mama. Inilipat mo ba ang kinita ko sa delivery? Palabas ng account. Ibalik mo sa akin. Pera ko iyan para sa 1 linggo, 1 araw na akong hindi kumakain. Sige na, sige na. Kailangan ng kuya mo ng bagong phone. Binili ko na ng cellphone. Walang pera? Magbenta ka. Bakit mo ako hinahanap? Suyutang, buntis ka sa quadruplets. Ano? Anak, hindi hahayaan ni Mama na magutom ka. Wala kang pangkain pero nagbuntis ka? Nakakahiya na maging kaklase ang tulad mo. Ang sakit. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak ko. Tulungan niyo ako. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong maglagay ng dumi sa harap ni Senyor Jing? Nasaan ang mga bodyguard? Palayasin siya. Hayaan mo na. Ayos lang. Senyor Jing, ito pala ang gusto mo? Karaniwan, kapag tumitingin ka sa babae, hindi lumalampas ng 3 segundo. Gusto mo bang makuha ko siya para sa iyo? Ganyan na naman, ganyan na naman. Hello po, Guro. Suyutang, kailan mo mababayaran ang matrikula? Kapag pinatagal mo pa, mapipilitan kang mag-drop out. Guro, malapit ko na pong mabuo. Magde-deliver lang ako ng pagkain ng 1 araw at sapat na iyon. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng kaunting oras? Sige, bilisan mo. Salamat po, Guro. Balitang darating si Boss Lee ngayong gabi. Siya ang pinakamayaman sa lungsod. Kung mapipili niya tayo sa loob ng 1 gabi, hindi bababa sa ganitong halaga ang kikitain. Bumili talaga ako ngayon ng galing sa Chanel na bestido at pabango. Kahit hindi mapili ni Boss Lee, kung titingnan man lang niya ako, ayos na. Ang bestido ko, Pasensya na po, pasensya na. buwisit na delivery girl, ang baho mo, kumapit na sa akin. Pasensya na po talaga. May ihahatid lang po ako. Maghahatid? Sa tingin ko, alam mong darating si Senyor Jing ngayong gabi, kaya sinadya mong magsuot niyan para akitin siya, no? Pribadong club ito, hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok. Nasaan ang gwardiya? Hubaran niyo siya at itapon sa labas. Umalis ka nga kay Boss Lee. Boss Lee, wag po kayong magalit. Ang babaeng ito, pati si Senyor Jing ay kinalaban, parang ayaw na niyang mabuhay. Gwardiya, ang itapon niyo ang babaeng ito sa labas. Dito ba kayo? Nagtatrabaho? Opo, Senyor Jing, lahat kami ay empleyado rito. Nandito kami para salubungin kayo. Senyor Jing, ako si An-An. Ngayong gabi, kung gusto niyo pong manatili para uminom, sasabayan ko po kayo. Kaming magkakapatid ay sasamahan kayo ngayong gabi. Tumahimik kayo. Lumayas kayo. Senyor Jing, patawad po. Senyor Jing, patawad po, Senyor Patawad Jing. po, Senyor Jing. Senyor Jing, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Hindi nakasulat kung aling kwarto. Mukhang kailangan kong hanapin isa-isa.
Ano ba talaga ang gusto mo? Sa pagkakataong ito ay nangako ako sa matandang ginang na kailangang tulungan siyang makahanap ng isang manugang. Kapag hindi pa ito nagtagumpay, iisipin na talaga niya na tayong dalawa ay may relasyon. Ang mga babaeng nahanap mo ay hindi ko gusto lahat. Sige. Sabihin mo na sa akin anong klaseng babae ang gusto mo. Hahanapan kita. Ayos ba iyon? Uy, hindi mo ba alam na sa labas ngayon ay kumakalat na ang ating relasyon ay hindi malinis. Wala lang ito sa iyo, pero apektado ang panliligaw ko. Sige na. Lalabas muna ako para huminga. Master Zhou, nainom na ni Senyor Jing ang alak. Walang babae. Anong gagawin natin? Heto na siya. Hello? Ikaw ba si Ahway? Ito ang delivery na ipinadala ni Ginangli para sa iyo. Kaya naman pala, sinadya mong bumangga sa mga bisig ni Senyor Jing. May diskarte ka. Pero sa tingin ko sa trato ni Senyor Jing, mukhang magtatagumpay ka ngayong gabi. Pumasok ka na sa loob. Hindi po, nagkakamali kayo. Narito lang ako para mag-deliver. Masyado pang maaga para umarte. Pumasok ka na. Hinihintay ka na ni Senyor Jing. Bantayan ninyo ito ng maigi. Walang sinuman ang pwedeng pumasok. Opo. Ikaw po ba si Ahway? Narito po ako para mag-deliver. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kayong lahat ay mga taong pinadala ng aking mama. Ano po? Mukhang handang-handa ka talaga. Magkano ang binigay sa'yo ni mama? Ano ang tingin mo sa akin? Tagahatid lang ako ng pagkain. Nagkakamali ka lang. Tigilan mo na ang pag-arte. Ano ba ang pakay mo? Alam ko na ang laro mo. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Kunin mo ito. Puntahan mo si mama. Ibibigay niya kahit magkano ang hingin mo. Hello po, Guro. Nakumpleto mo na ba ang matrikula? Matagal na kitang pinagbigyan. Opo, nakumpleto na. Kumapit lang kayo mga anak. Isang buwan na lang, magkikita na tayo ni Mama. Ginagawa ito ni Mama para protektahan kayo. Sabi ng guro mo, nagbayad ka na naman. Sinong nag-utos mag-aral? Ibigay ang pera sa kuya mo para makapag-asawa siya. Pera ko iyon. Bakit ko ibibigay sa kanya? Ikaw, sumasagot ka na? Isasama kita para huminto at bawiin ang pera. Manatili ka sa bahay at maghandang mag-asawa. Hindi ako mag-aasawa. Gusto kong mag-aral. Tangtang, makinig ka. Nakahanap si mama ng pamilya.
Magbibigay sila ng 300,000 dote. Kahit habang buhay kang mag-aral, hindi aabot ang dote sa ganyang halaga. Mama, ano ang tingin mo sa akin? May nakatakdang presyo at ibinebenta mo ako. Huwag mong isiping hindi ko alam, ang sinasabi mong pamilya ay isang mas matanda pa sa'yo na lalaki. Mama, wag mo na siyang kausapin. Suyutang, wala kang magagawa rito. Kailangan mong mag-asawa. Ikaw na bata ka. Sa itsura mong iyan, buntis ka ba? Oo. Buntis nga ako. At 4 sila. Malapit na akong manganak. Ay nako, anong kamalasan ito? Isang dalagang birhen, nagalaw na ng iba. Ang 300,000 dote, paano na ito? Hindi pwedeng ituloy ito. Hindi na pwedeng alisin. 9 na buwan na ito. Kapag ginalaw mo ako, 5 buhay na wala. Makukulong ka. Ikaw, Mama, kapag ipinanganak niya ang 4 na anak, tayo ba ang magpapalaki? Suyutang, binabalaan kita. Hindi kami gagastos ng kahit 1 sentimo. Sa mundong ito, ang 4 na anak na ito ang tunay kong pamilya. Ako ang magpapalaki sa kanila. ikaw. Ay nako, wala na ang dote ko. Nagpapanggap ba siya? Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang mga anak ko. Tingnan mo siya? Estudyante pa, pero buntis na. Sino ka ba Nag-aaral talaga? pa. Pwede bang Buntis na. tumulong ang Wala mga anak talagang ko? hiya. Suyutang, nasaan ka? Hindi ba singsing ito ni Senyor Jing? Buntis ang babae noong gabing iyon. Senyor Jing, bilisan mo at magligtas. Mawawala na ang mga anak mo. Saan naman ako magkakaroon ng anak? Ang babae sa club noong gabing iyon ay buntis. Nagdadalang tao siya ng quadruplets. Mayroon siyang malakas na pagdurugo. Kasalukuyan siyang dinadala sa ospital ng lungsod para sa mga ina at bata. Ano? 4? Ganyan nga ang anak ko. Jingwei, pumunta ka na doon at tingnan. Ito ay dugot laman ng bahay ng mga Li. Hindi ito pwedeng mapahamak. Anong silbi kung pupunta ako? Hindi ba dinala na siya sa ospital? Ipaalam mo na lang sa akin kapag lumabas na ang resulta ng DNA. Li Jinghuai, bakit parang wala kang pakialam? 4 na apo ko ang nakataya rito. Pumunta ka na doon. Kapag may nangyaring masama, huwag ka na ring bumalik. Kung ayaw mo, ako ang pupunta. Mama! Kinuha niya ang pera mo at nabuntis pa siya? Bakit mo pa siya pupuntahan? Ano ba talaga ang nangyayari? Sandali, kailan ko siya binigyan ng pera? Hindi ko pa nga siya nakikita. Ang babaeng nag-deliver ng pagkain noong gabing iyon, hindi ba ikaw ang nag-ayos niyon? Ay nako, naghanap lang ako ng courier. Para padalhan ka ng mga damit na pampagana, hindi ko alam kung lalaki o babae iyon. Ikaw talaga. Nagkamali talaga ako ng akala sa kanya. Mama, kung dadalhin natin siya sa ospital, paano na ang dote natin? Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-ospital. Hindi rin pwedeng itira ang bata. Iuwi na natin siya agad para magpaliwanag kay matandang Liu. Nurse, hindi na kami pupunta sa ospital. Uuwi na kami. Hindi maaari iyon. Malakas na pagdurugo ang buntis na yon. Kailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Bakit hindi pwede? Anak ko ito, ikaw ba ang magbabayad ng ospital? Hoy, Halika, bumaba na tayo. Manong, para po, hindi na kami tutuloy sa ospital. Para po. Para sabi. Nurse, sabihan mo siyang huminto. Kani-kanina lang, mayroon bang pasyenteng may malakas na pagdurugo na dinala rito? wala po. Ah, sige. Kuya, natingnan ko na. Nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Nagde-deliver ng pagkain habang buntis. Nagkaroon siya ng malakas na pagdurugo sa paaralan. Gusto siyang iuwi ng mama niya para pilit na ipatanggal ang bata. Sabi niya sa akin ay isa siyang dalagang birhen. Tapos, hihingi pa kayo sa akin ng 300,000 dolyar na dote. Ayoko ng ganito. Kuya Liu, huwag kang magmadali. Mapag-uusapan natin ang dote. Tingnan mo, matanda ka na at wala ka ring mga anak. Kapag pinakasalan ka niya,
Makakakuha ka pa ng 4 ng libre, di ba? Ano? 4? Natatakot ka ba na ang aking pensyon ay hindi maubos? Dagdag na pakain lang naman iyon. Mapag-uusapan natin ang dote. Paano kung ganito na lang ang halaga? Suming, tulungan mo na kaming dalhin siya sa bahay ni Tito Liu. Hindi ako papakasal. Mamatay man ako ay hindi ako papakasal. Ayoko. Kuya Liu, huwag kang makinig sa kanya. Ngayon din ay, iuuwi na namin siya sa iyo. Sandali. Nag-isip ako. Lugi ako sa kasunduang ito. Matanda na ako. Ayoko ng 4 na pabigat. Anong silbi niyan? Kapag wala na ang mga bata, tsaka mo siya ipadala rito. Sige, sige. Dadalhin na namin siya sa ospital. Mama, bakit pa tayo gagastos? Huwag. Ang 4 na anak na ito, ako nang bahala. Hawakan mo siya. Tama, tama. Matalino talaga ang anak ko. Ang mga anak ko. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Patawad. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako nagbebenta ng sarili. Hintayin mo ako. Kailangang hintayin mo ako. Mula sa mga Sioux, baka may mapatay. Na kayo niyan. Tumahimik ka na. Ang 4 na anak na ito, itatapon ko sa pinto nyo. Kung may sisisihin man, sisisihin ang 4 na anak na ito sa maling pagkasilang. Hinaharangan nyo ang pera ko. Mamatay na kayo ng payapa. Subukan mong hawakan siya. Patay ka. Patawad? Huli na ako. Noong gabing iyon, hindi talaga ako naroon para magserbisyo. Alam ko. Pananagutan kita. Suyutang. Ito ba ang lalaking nahanap mo sa labas? Huwag mong isiping dahil may dala kang ilang mga bodyguard ay makukuha mo na si Suyutang sa akin. Suyutang, sinasabi ko sa iyo, ako ang nagluwal sa iyo. Huwag mong asahang makakatakas ka. Maingay. Hoy! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kayong dalawa? Marami akong kilala sa kalsada. Kapag umalis kayo, papatayin ko kayo. Mga hayop kayo. Suyutang, kapag sumama ka sa lalaking yan, patay ka sa akin. Tinatakot mo si ate? Sino ka ba sa akala mo? Suyutang, hindi ka aalis. Dapat kang magpakasal ngayon. Akala mo ba talaga sa pagsama sa gigolo na yan, giginhawa ang buhay mo? Maliban kay matandang Liu, walang magbibigay sa buntis na gaya mo ng 100,000 dote. Makinig ka kay mama. 100,000? Sa tingin nyo ba, 100,000 lang ang halaga niya? 100,000 lang. Maswerte na akong makakuha ng ganoon sa basurang to. Kung kaya mo, bigyan mo ako at hahayaan kitang isama siya. Inalagaan mo ba ako noon? Wala kang ibang nakikita, kundi ang anak mong to. Ang pampaaral at panggastos ko. Ako ang nagtrabaho para doon. Wala kang kinalaman dito. Huwag mo akong gamitin para sa pera. Wala kang ibibigay na 1 sentimo, pero isasama mo siya? Ang anak ko. Magbayad ka. Kung hindi, parang multo kitang susundan kahit saan. Huwag mo siyang bigyan. Nasa tamang edad na ako. Ang sarili kong buhay, ako na ang magpapasya. Ang dugong nawala sa kanya? At bawat hibla ng buhok niya, pagbayarin sila ng 1,000 beses. Opo. Sinaktan niyo na ako? Tama na. Huwag nga po. Doktor? Kumusta ang lagay niya? Huwag mag-alala, ang lagay ni Binibining Su ay matatag na, pero sa kaniyang due date ay 1 buwan na lang, ang ina ay may malalang malnutrisyon. Pagka-uwi niyo sa panahong ito, pakainin siya ng masasarap at panatilihing masaya. Siya nga pala,
Sa mga oras na ito, huwag nang pagurin ang buntis. Dati na rin siya, dito sa aming ospital, nagpa-check up, narinig ko, kahit buntis siya, nagde-deliver pa rin siya. Sa mga panahong ito, dapat ay makapagpahinga siya. Sige, ang ganitong bagay ay hindi na mauulit. Kaya naman pala, sa loob ng 9 na buwan, ganito ang naging buhay mo. Nasaan ang bata? Gising ka na? Gusto ko nang lumabas. Hindi pwede. Pero mahal ang maospital, wala akong pambayad sa bayarin dito. At isa pa ay, napakaganda ng kwartong ito. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Alagaan mo lang ang bata. Man, sa susunod, huwag mo nang isipin ang pera. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maging pabigat ang bata sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Magiging responsable ako sa iyo at sa bata. Magpahinga ka na. Aray, Manugang, gising ka na pala. May dala ako para sa iyo na niluto kong sabaw. Aray ang payat mo. Na, dali, uminom ka para lumakas. Hala, Mama, Aray. Sa sabaw na ito, ang ginamit na bird's nest at pinakamagandang snow lotus ay para lamang sa pamilya ng hari ng Malaysia. 5 milyong dolyar kada gramo. At saka ang senyora pa mismo ang maagang nagluto nito. Sayang naman, ang napakasarap na sabaw. Ginang Lee, pasensya na po sa pagsayang ko sa inyong pagod. Babayaran ko po kayo, kahit na matatagalan. Ay dahan-dahan ko itong babayaran. maupo ka muna, magpahinga ka ng mabuti. Patay na. Ang bird's nest na 5 milyong dolyar. Paano ko ito babayaran? Ginang Lee, ayos lang po ba ang inyong kamay? Ayos lang ako. Hindi mainit ang bird's nest. Nakakatawang bata. Huwag mo na itong isipin. Isang mangkok lang naman ng sabaw ito. Kung natapon, hayaan mo na. Sa susunod ay ipagluluto kita ulit. Tama. Ang nasa sinapupunan mo. Ang tunay na kayamanan. At saka, quadruplets pa ang mga ito. Ate, ikaw talaga ang pinakamalaking bayani ng pamilya Lee. Tama si Jiang Yao. Ikaw at ang mga bata ang pinakamahalaga. Hija, ang tungkol sa iyo ay nabalitaan ko na. Ang pamilya Lee ay nagkulang sa iyo. At hinayaan kang mag-isa na magdusa ng husto. Pero, ngayong nahanap ka na namin, ang pamilya Lee ay hinding-hindi ka pababayaan. Sa mga susunod na araw, ay susunduin ka namin pauwi. Ang kailangan mo lang ay maging isang masayang, maliit na buntis. At ikaw naman, alagaan mo siyang mabuti. Opo. Maligayang pagbabalik, senyorita. Naghihintay na po ang senyora sa loob. Ay naku, Tangtang. Halika rito. Tangtang, unang beses mong umuwi ngayon. Kaya naghanda kami ng ilang mga regalo. Dalawampung set ng mansyon sa sentro, 4 na sasakyan na limited edition, 2 set ng alahas mula sa Timog Aprika, 1,000 tael ng ginto. Ito ay mula sa amin ni Tito Lee na regalo para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Masyado po itong mahal, Ginang Lee. Hindi ko po ito matatanggap. Huwag ka nang mahiya. Ang bahay ng mga Lee ay tanging tagapagmana. Pero ngayon, bumasag ka sa sumpa. Buntis ka sa quadruplets, kaya wala lang ang mga ito. Napakabuti niyo po. Salamat po. Itabi muna ang mga gamit na ito. Opo. Mayroon pa kaming ibang bagay na ibibigay sa iyo mamaya. Ha? Sa shop na ito, ang regalong handa ko, gusto mo ba? Wala pang sinuman ang bumili ng damit. Ito ang unang beses na may nag-alaga sa akin. Bakit? Hindi mo ba gusto? Hindi po, hindi po. Ginang Lee, gusto ko ito. Salamat. Mabuti kung gusto mo. Pati sa bata ay may mga damit din.
maganda ba? Pagkapanganak, bibilhan ko pa kayo ng mas maraming damit. Jinangli, para kay senyorita na buntis na full body spa ay handa na. Tara na, Tangtang. Kumuha ako ng pinakamagaling na technician sa mundo para ikaw ang maging pinakamagandang buntis. Huwag na pong mag-abala. Hindi ko kailangan ito. Uy, wag mong sabihin iyan. Tayong mga babae, kahit manganganak, dapat maganda pa rin. Senyora, ang mga damit ni Donya ay sa aling kwarto? Siyempre sa kwarto ni Jinghuai. Magkasama kayo ni Jinghai kung sakaling masama ang pakiramdam o uminom para maalagaan ka niya. Opo. Magkasama? Siyempre naman, buntis ka na ngayon, mahirap na iyan. Kung kasama mo si Jinghai, aalagaan ka niya ng mabuti. Sige, Alagaan mong mabuti si Tangtang at ang 4 kong apo. Tangtang, kapag hindi ka niya inalagaan ng maayos, sabihin mo lang sa akin, ako ang bahala sa iyo. Ang tiyan ko ay hindi pa. Handa ngayon. maligo ka na. Maliligo? Anong iniisip mo? Wala lang. Sige, maliligo na ako. Ngayong gabi, saka makamatulog, sa silid aklatan ako. Hindi ko gagalawin ang tiyan mo. Sige. Ano ba itong iniisip mo? Nalasing lang siya noon kaya nangyari ang aksidente. Gising na siya ngayon. Ang isang tulad niya, bakit ka naman niya magugustuhan? Tangtang, kumain ka ng maraming prutas. Mag-ingat ka palagi. Alagaan mo ang iyong katawan. May gusto ka bang kainin o inumin? Sabihin mo lang sa akin. Ipapaluto ko kay Naiwang. Sige po. Hello, Guro. Suyutang, ngayon ang graduation. Kung hindi ka pupunta, ang pag-aaral mo ay masasayang lang. Guro, papunta na po ako agad. Anong nangyari, Tangtang? Kailangan kong pumunta sa paaralan para sa graduation. Graduation? Opo. Ayos lang ba sa kalagayan mo? Oo nga, buntis ka pa naman. Paano kung may mangyaring hindi maganda at masaktan kayo ng bata? Anong gagawin natin? Pero kailangan ko. Magpahinga ka na lang sa bahay. Mabuting bata. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Tama siya. May meeting ako mamaya. Madadaanan ko naman ang paaralan ni Tangtang. Ihahatid ko na siya. Talaga po? Pero kailangan. Sige na. Ihahatid ka naman ni Jinghuai. Kampante na kami. Tara na. Suyutang, bakit may kasama siyang matandang lalaki? Tingin mo ba, itong si Suyutang ay may sugar daddy na? Siya pa ba? Siguradong gumamit siya ng maruming paraan para mangakit ng lalaki. Tara, turuan natin siya ng leksyon. Kaya mo ba mag-isa? Ayos lang, sunduin mo na lang ako ng maaga mamaya. Kung may mangyari man, tawagan mo agad ako. Alis na ako. Bye-bye. May mga tao talagang makakapal ang mukha na pumunta pa rito sa paaralan. Nabalitaan ko na ang mama at kapatid niya ay iniuwi na siya sa kanila. Sabi pa ay ipakakasal siya sa isang matandang lalaki na mas matanda pa sa mama niya at tumanggap pa sila ng 300,000 dote. Ang kapal talaga ng mukha niya. Wala pang nakakita ng kahit sino na malaki na ang tiyan pero pumasok pa rin sa paaralan para sa graduation. Kapag nakatayo siya riyan, hindi mo malalaman kung ilang tao ba talaga ang gagraduate. Yao. Tingnan mo, bumaba siya sa mamahaling kotse? Hindi kaya may nag-aalaga na naman sa kaniya? Sa itsura niyang yan,
Sinong lalaki ang papayag? Nabuhayin siya? Sa tingin ko sa tiyan niya. Hindi natin alam kung kaninong mga lalaki ang batang yan. Chen Ziao, huwag mong pagsalitaan ng masama ang anak ko. Mga Sige na, estudyante, halina kayo para sa graduation photo. Guro, ayaw ko siyang makasama sa graduation photo. Guro, itong si Suyutang ay buntis at kukuha na agad ng litrato. Amoy buntis siya? Nakakadiri talaga? Ayaw ko siyang makasama. Guro, dahil sa dote, nagpakasal si Suyutang sa matanda. Tingnan niyo ang tiyan niya. Sinisira niya ang imahe nating mga estudyante. Tama po, Guro. Ang graduation photo ay itatago natin habang buhay. Kung kasama namin siya sa graduation photo, mabuti pang huwag na lang. Ayaw na namin. Ayaw na. Ayaw na talaga. Alis na tayo. Tara na. Suyutang, ang pagkuha mo ng litrato ay hindi maganda tingnan. Magpahinga ka na lang muna. Guro, mabababa ako dahil buntis ako? Diskriminasyon ang ginagawa niyo. Anong diskriminasyon? Alam mo bang darating ang pinakamalaking investor, ang CEO ng Lee Group? Kapag nakita ka niya, iisipin niya na ang ating paaralan ay walang disiplina at kakanselahin ang investment. Sige po, Guro, aalis na ako. Anong ginagawa niyo rito? Principal, Suyutang, bakit ka nakahiga rito? Principal, si Chen Jiao. Siya ang nagtulak sa akin. Hindi po, Principal. Siya mismo. Nadapa siya mag-isa. Pinagbibintangan niya ako. Ikaw, ang sama ng ugali mo. Buntis ka na pero nandito ka pa sa paaralan. Nakakahiya na nga ito. Ngayon naman ay pinagbibintangan mo ang iba. Principal, totoong siya ang nagtulak sa akin. Ang estudyanteng Suail, may kwenta bang sinasabi? Guro Wang, ano bang nangyayari sa kanya? Ganito na ang sitwasyon. Pinapunta mo pa siya rito para sa graduation photo. Gusto mo na bang matanggal? tama po kayo, Principal. Paalisin ko na siya agad. Ayoko umalis. Ayoko umalis. Suyutang, ano ba talagang balak mo? Bitawan niyo ako. Parating na rito sa ating paaralan ang pinakamalaking investor. Gusto mo bang makita kanya sa ganyang hitsura? Ang dangal ng paaralan dahil sa isang estudyanteng walang pagpapahalaga ay nawala na. Bitawan niyo ako. Kung makikita ni Li Jinghuai ang hitsura ko ngayon, siguradong siya rin ay mapapahiya. Ano pang hinihintay niyo? Ilabas siya! Bitawan niyo ako. Tingnan ko lang kung sinong gagalaw sa kanya. Ayos ka lang ba? Hindi ba't nasa kumpanya ka? Tapos na ang meeting ko, kaya pinuntahan agad kita. Natakot akong mapahamak ka. Iuuwi na kita. Aray! Tapos na ako! Boss Lee! Hindi ko alam na si Binibining Su ay iyong senyora. Humihingi ako ng paumanhin para sa mga bulag na estudyante. At guro sa inyong dalawa. Patawad po! Patawad po! Kung anong puno, siyang bunga. Ang aming Lee Group ay hindi na mag-i-invest sa ganitong masamang paaralan. Boss Lee, patawarin niyo po ako ulit. Alis. Tapos na. Tapos na. Masakit ba? Ayos lang. Maliit na sugat lang. Huwag kang mag-alala. Wala pang sinuman ang nag-alaga sa akin ng ganito. Sana ang panaginip na ito ay hindi muna matapos. Sabi nila ay ganito. Para mabawasan ang sakit. Mabuti na ba? Huwag kang umiwas. Nagbigay ako ng gulo sa iyo ngayon. Patawad. Ang mga bagay tungkol sa iyo ay hindi abala sa akin. Nasaan ang singsing na binigay ko? Nahimatay ako sa kantina noon. At hindi sinasadyang nawala ito. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita para doon. Hayaan mo na kung nawala. Ang mga nangyari na ay huwag mo nang isipin. Huwag mong huhubarin.
Senyorita, oras na para sa full body treatment. Kung ganoon, lumabas ka muna. Isang treatment lang naman. Babantayan lang kita rito. Senyorito, ito po kasi ay kailangang hubarin ang lahat ng damit para sa full body treatment. Nahihiya lang po ang senyorita. Pupunta muna ako sa silid aklatan. Senyorito, iminumungkahi ko na kayo ang gumawa nito para sa senyorita. Sabi nila kapag maayos ang pagsasama, ang magiging anak nyo ay mas lalong magiging maganda. Kung kayo mismo ang gagawa para sa senyorita, mas titibay pa ang inyong pagmamahalan. Huwag na po, huwag na. Kaya ko na po ito mag-isa. Senyorita, sa ibang mga mag-asawa, ang asawa mismo ang gumagawa ng pag-aalaga para sa asawa niya. Kaya ikaw, huwag ka na pong mahiya. Talagang huwag na po. Ako na lang po ang gagawa. Ako na. Paano ba ito gamitin? Ipahid ang mga oil na ito sa buong katawan, imasahe lang hanggang sa ma-absorb. Ang bagay na ito, hindi lang nakakaganda ng balat, nakakabawas din ng mga stretch marks. Lalo na sa mga binti, sa dibdib at sa balakang, ang mga ito ang dapat natutukan. Talagang huwag na po. Kaya ko naman po itong mag-isa. Sige na, Naywang. Alam ko na. Maaari ka na munang lumabas. Opo, senyorito. Hubarin mo ang iyong damit at humiga ka na sa kama. Humiga ka. Anong ginagawa mo? Sabi ni Naywang, kailangan din imasahe ang hita. Ako na lang ang gagawa. Mahihirapan ka sa tiyan mo. Hayaan mo ako. Huwag mag-alala. Matatapos din ito agad. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Saan mo pa gustong hilutin? Sa dibdib. Huwag na. Makinig ka. Para ito sa ikabubuti mo. Hanggang dito na lang muna. Mukhang pagod ka na rin. Ayos lang kahit lumaktaw tayo. Hindi naman iyon mahalaga. At saka, Ihilutin ko muna ang balikat mo. sige. Jinghuai. Mama? Buntis pa siya. Mag-ingat ka naman. Kung may balak kang gawin, hintayin mo munang manganak siya. Kapag nasaktan ang aking manugang na babae at ang aking 4 na mahal na apo, hindi kita palalampasin. Alam ko na po, Mama. Pero sa susunod na papasok ka, pwede bang kumatok ka muna? Sige, sige na. Lalabas na ako. Hindi ko na kayo iistorbohin. Tapos na ang hilot. Tama na muna ito para sa ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Sa silid aklatan ako matutulog. Napakabait niyang tao. Kung hindi dahil sa dinadala kong bata, baka hindi niya ako kakausapin man lang. Senyor Jing, mukhang maayos ang relasyon niyo ni ate ah. Siyempre. Kung hindi kami ayos, sa iyo ba siya magiging ayos? Sige. Sige na sige. Sabihin mo na. Bakit mo ako pinapunta? Sa ganitong oras? Bala ko sanang maghintay. Pero wala ng oras. Ihanda mo na bukas ang para sa proposal dinner. Ibig mong sabihin, ipapakilala mo si ate sa lahat ng tao? Para hindi na siya pagtsismisan? Oh.
Senyor Jing? Nasaan na naman? Ang jade ring mo? Ah, ibinigay ko na kay Su Yutang. Alam ng lahat, ang jade ring mo ay mahalagang gamit mo, ibinigay mo lang, at dalawa pa sunod-sunod? Senyor Jing, hindi kaya. Mahal mo na talaga si ate? Mahal ko man siya o hindi. Dahil siya ay babae ko na ngayon, dapat lang na ibigay ang lahat sa kanya. Nga pala, natatandaan mo ba yung singsing dati? Isa lang sa buong mundo? Anong tawag doon? Walang hanggang pag-ibig. Tama. Bilhin mo iyon, kahit magkano pa ang halaga. Sige. Ay naku, hindi ko akalain na ang dakilang Boss Lee ay naging bulag sa pag-ibig. Labas. Okay. Gagawin ko ng maayos. Magising kayong lahat. Ihanda ang pigi ngayong araw. Ngayon na ang araw na mag-propose ang senyorito. Uy, aray, mag-ingat ka naman. Ang mga gamit na ito ay napakamahal talaga. Kapag nabasag nyo ang mga ito, hindi nyo ito mababayaran. Bilisan nyo ang kilos nyo. Bakit biglang bumili ng ganito karaming gamit ang senyorito? Siguradong para ito sa magiging asawa niya. Ang senyorito ngayong araw ay gumastos ng $200 milyong sa singsing para sa kanyang pag-propose. Kaya pala ang mga dalaga ay gustong makita ang matandang ginang. Hindi ko alam kung sino ang mapalad. Tungkol naman doon, ano na ang mangyayari sa babaeng nasa loob? Aray, ang tanga mo talaga. Huwag na kayong magchismis. Bilisan nyo at ayusin ang lahat. Sige na, bilis. Alis. Marami palang mga dalaga ang gustong magpakasal sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal na siyang may asawa. Napakabait ng pamilya Lee sa akin, kaya hindi ko dapat sila abalahin. Sa ganitong mahalagang okasyon, narito pa rin ako at nagbibigay ng abala sa kanila. Nag-host si Senyor Jing ng piging, nag-imbita ng napakaraming mga sikat na dilag. Kung makausap ko lang si Senyor Jing ngayon, baka ang pamilyasyon namin ay makakonekta sa bahay ng mga Lee. Bakit may babaeng ganito? Kapobre ang suot sa bahay ng mga Lee? Hoy, kaninong anak ka ba? Bakit ka galing sa bahay ng mga Lee? Hindi, nagkakamali ka. Buntis ka na nga, paggalagala pa rito. Baka naman gusto mong akitin si Senyor Jing. Ikaw na buntis ka. Aagawan mo pa ako ng lalaki? Sa itsura mong yan, hinding-hindi ka. Papansinin ni Senyor Jing. Wala akong balak na makipag-agawan sa'yo. Ay naku, huwag kang humarang sa akin. Umalis ka nga. Batang Master Zhao, sinundo mo ba ako para pumasok sa loob? Sino ka sa akala mo para magpakita rito? Tama, sino ka ba sa akala mo? Lumayas ka na rito. Ikaw ang tinutukoy ko. Master Zhao, sinaktan mo ako? Wala kang modo, lumayas ka. Ate, tutulungan kitang pumasok. Tao rito. Opo. Huwag papasukin ang babaeng yan. At saka, alamin niyo ang background niya. Mula ngayon, ang bahay ng mga Lee ay wala nang kinalaman sa kanila. Opo. Master Zhao, nagkakamali ka. Siya dapat ang pinalalayas dito. Master Zhao. Ate, pasensya na at nagulat ka. Ngayong party, kung ano-anong tao ang nandito, tingin ko tahimik naman dito. Dito ka muna magpahinga. Pag nagsimula na ang party, sasamahan kita sa loob. Pasensya na, nakaabala pa ako sa iyo. Hindi po ate. Ang tungkol sa iyo, paanong magiging abala iyon? Sa bahay ng mga Lee, mas importante ka sa lahat. May gagawin lang ako sandali. Magpahinga ka muna rito. Mamaya, siguraduhin pumunta sa oras. Bye-bye! Wow, Yaw. Boyfriend mo ba siya? Bagay na bagay kayo. Yaw, ipakilala mo naman siya sa amin? Ito ang boyfriend ko. Sa Lee Group. Manager siya ng marketing. Inimbitahan siya ni Senyor Jing para pumunta sa party. Nakakainggit ka naman. Pagka-graduate mo pa lang, may trabaho ka na agad. Nabalitaan niyo ba? May babaeng kanina lang, dahil nagnakaw, ay pinalayas. Nagwala pa siya sa labas ng bahay ng mga Lee. Ang daming alahas sa bahay ng mga Lee. Siguradong maraming mahal na gamit. Kaya naman nakakaakit ng magnanakaw. Ang lakas magnakaw sa bahay ng mga Lee. Parang ayaw na niyang mabuhay. Mga walang pinag-aralan lang ang gagawa niyan. Asawa. Hindi pa sabi mo kay Senyor Jing, ay kilala mo siya. Ipakilala mo ako sa kanya mamaya. Sige na. Siyempre kilalang kilala ko siya. Mamaya, isasama kita sa mga bigatin para mamulat ka.
Salamat asawa. Suyutang. Suyutang, anong ginagawa niya rito? Baka katulong siya sa bahay ng mga Lee. Isang buntis na nagtatrabaho bilang katulong. Sa tingin ko, sinasadya niyang mabuntis para hindi umalis at kumuha ng paid leave. Baby, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang maghirap ng ganito. Napakabait mo talaga, Feng. Suyutang, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang aking boyfriend sa Lee Group, ang manager ng marketing. Bibigyan niya ako ng magandang buhay. Hindi katulad mo. Nagtatrabaho kahit malaki ang tiyan. Nakakaawa ka naman. Oh, congratulations. Sandali lang. Linisin mo ang sapatos ko. Hindi naman ako katulong, bakit ko lilinisin ang sapatos mo? Espesyal na panauhin ako ngayon. Kapag ginalit mo ako, isusumbong kita kay Boss Lee para mawalan ka ng trabaho. Mahalaga kay Senior Jing ang piging na ito, hindi ako dapat gumawa ng gulo. Napakasunuri mo talagang aso. Hindi ba singsing ito ni Senyor Jing? Siya ba ang senyora ni Senyor Jing? Senyorita, okay lang po ba kayo? Si Senior Jing ay ang prinsipe ng elite circle ng Jing. Paano naman siya? Magkakagusto sa babaeng tulad niya? Posible kaya na ang bata sa sinapupunan niya ay talagang ang kay Senior Jing? Iyong nasa kamay niya ay ang jade ring ni Senyor Jing. Ang singsing ni Senyor Jing ay hindi hinahayaang mahawakan ng iba? Bakit nasa kanya iyon? Hindi ba may nagsabi kanina na may babaeng nagnakaw at pinalayas na? Tingin ko ang taong iyon ay si Suyutang. Ikaw pala ang magnanakaw na iyon? Kapapalayas lang sa'yo? Paano ka nakabalik dito? Uy, gusto mo pa bang may manakaw na iba? Suyutang, ang lakas ng loob mo. Pati gamit ni Senior Jing ay ninakaw mo. Magulo ang buhay, nagnanakaw pa, at buntis pa sa kung kani-kanino. Sa mundong ito, bakit may ganitong klaseng basura? Mukha siyang inosente at walang malay, pero ang totoo ay isa siyang masamang babae. Galit ako sa mga babaeng ganyan. Hindi ako nagnakaw. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ni Li Jinghuai. Sinasabi mong ang singsing na ito ay galing kay Senior Jing? Hemp, nakakatawa ka talaga. Mag-imbento ka naman ng mas kapani-paniwalang dahilan. Siguradong mag-aalala ng husto si Senyor Jing dahil nawala ang singsing. Halina kayo, bawiin natin ang singsing sa kanya. Ibigay mo iyan sa akin. Ako mismo ang magbabalik niyan kay Senior Jing. Sa akin ang gamit na ito. Anong karapatan ninyong kunin ito? Ziao, sumusobra ka na. Ibibigay ko ito ng personal kay Senior Jing. Siguradong magpapasalamat siya sa akin. Akin ang gamit na iyan. Suyutang, sa laki ng tiyan mong iyan, malapit ka na sigurong manganak. Anong balak mong gawin? Mahalaga ang pagtuturo sa bata. Bilang isang mama, marami ka nang ginawang masama. Huwag mong idamay ang bata rito. Tuturuan kita kung paano maging tao ngayon. Para hindi maging salot ang anak mo paglabas. Lumayas ka. Ah, Feng, tulungan mo akong hawakan siya. Bitawan mo ako. Hindi ba mahilig kang magnakaw? Ngayon ay sisirain ko ang mga kamay mo. Para matuto ka. Suyutang, pagkatapos ng araw na ito, magpakabait ka na. Maliwanag? Tigil! Nandito ka na. Tangtang, Ang singsing, kinuha niya ang singsing. ako na ang bahala. Sino ka ba? Isa siyang magnanakaw. Ninakawan niya si Senior Jing. Kapag nasangkot ka sa kanya, malalagot ka rin. Magnanakaw? May babae kanina. Nagnakaw sa bahay ng mga Lee. Pinalayas siya. Si Suyutang yon. Pinapayuhan kitang huwag makialam. Ang kapal ng mukha ng babaeng to. Naglakas loob magnakaw kay Senior Jing. Pinalayas na nga, nandito pa rin sa bahay ng mga Lee. Dinudumihan lang niya ang lugar ni Senior Jing. Ang singsing na to, ibinigay ko sa aking senyora. Tinatawag niyo ba itong pagnanakaw? Ibinigay mo sa kanya? Kay Senior Jing ang singsing na to. Huwag mong sabihin, ikaw si Senior Jing. Tingin ko isa ka lang. Gigolo ni Suyutang. Ipakikilala ko sa inyo.
Ito ang aking boyfriend. Siya ang kanang kamay ni Senyor Jing. Isang taong hindi mo mapapantayan sa buong habang buhay mo. Girlfriend mo ba siya? Senyor Jing, wala akong kinalaman sa babaeng to. Wala kaming relasyon. Hindi ko siya kilala. Senyor Jing. Siya nga si Senyor Jing. Mukhang ang mga empleyado ng Lee Group ay kailangan ng linisin. Shefeng, sibak ka na. Senyor Jing, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Senyor Jing. Senyorita, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Lumayas ka. Ang Lee Group namin ay hindi nag-aalaga ng asong hindi kilala ang amo. Alam ko na pong mali ako. Dahil sa babaeng iyon, niloko niya ako para gawin ito. Alam ko na pong mali ako. Hindi ba siya ang nobya mo? Anong nobya ang sinasabi mo? Hindi ko nga siya kilala. Feng. Bakit mo naman nasasabi iyan sa akin? Lumayas ka, cheap woman. Sobrang ingay. Paalisin sila. Ayaw silang makita ng senyora ko. Senyor Jing, mali ako. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Suyutang pakiusap. Alang-alang sa pagiging magkaklase natin. Patawarin mo na ako muli. Pwede ba? Magkaklase? Noong hinihiya mo ako at sinasaktan ako, itinuring mo ba akong magkaklase? Tabi, paalisin silang lahat sa labas. At saka, ang mga nang-api sa ate ko kanina. Kansilahin ang lahat ng kooperasyon. Senyor Jing, mali ako. Patawarin niyo po ako. Tangtang. Pasensya na. Naging abala ako sa paghahanda ng piging, kaya napabayaan kita. Para sa akin pala talaga ang piging na ito. Ibig sabihin nito, ang batang nasa sinapupunan niya ay kay Senyor Jing. Napakaswerte niya. Sumikat dahil sa anak, alam na alam niya ang laro. Kahit sino pa ang pakasalan ni Senyor Jing, hindi na siya magugutom habang buhay. Hindi halata sa kanya. Mukha lang siyang ordinaryo. Sino ang mag-aakala na ganoon siya katuso? Si Su Yutang ay ang aming senyorita ng Lee Group. Sino mang mga hasna magsalita ng masama sa kanya ay kinakalaban ako, si Lee Jinghuai. Senyor Jing, nandito na siya. Papasukin mo na siya. Sabi niya, kung hindi mo siya susunduin, mismo, hindi siya papasok. Magpahinga ka muna. May susunduin lang ako. Li Jinghuai, sino ba talaga siya? Na napakahalaga sa iyo para sunduin mo ng personal? Bihira ko lang makita na ganyan siya kasaya. Siguradong mahalaga siya para kay Li Jinghuai. Sandali lang ha. Kaya pala, ang babaeng iyon ang papakasalan ni Li Jinghuai. Napakaganda niya, kaya hindi nakakapagtaka na mahalaga siya sa kanya. Bakit mag-isa ka rito? May masakit ba sa iyo? Tatawag ako ng doktor. Masyadong maingay sa labas. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, magpahinga ka muna riyan. Sino ang babaeng iyon kanina? Anong babae? Ang tinutukoy mo ba ay siya? Magkakilala rin kayo mamaya. Sa simula pa lang ay hindi ko na pinangarap na pakasalan ka. Pagkapanganak ko sa bata, aalis na ako rito. Hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Anong nangyari sa'yo? Wala lang ito. Mauna na muna ako. Marunong ka na palang uminom? Siyempre naman. Anong nangyari? Magiging kapanapanabik ito. Si Nianshin ang paborito sa bahay ng mga Lee. Ingat na ingat sila sa kanya na parang isang mamahaling hiyas. Kahit pa ang mga bituin sa langit, ibibigay ni Senyor Jing sa kanya. Kilala siyang spoiled at mapagmataas at hinding-hindi niya matatanggap na may kapareho siyang gamit. Sinasabi ko sa iyo kung ibang bagay lang ang magkapareho pero malas at kuwintas pa ang magkatulad. Ang isinusuot lang ni Nianshin ay mga disenyong nag-iisa lang sa mundo. Hindi natin alam kung sino. Sa kanila ang may suot na peke. Kailangan pa bang itanong iyan? Siguradong ang babaeng iyon na noong huling may nagsuot ng katulad
Nang hikaw, ni Yansin, hinablot niya iyon agad sa harap ng lahat. Nakakatakot talaga ang eksena noon. Magpapalit na lang siguro ako ng kuwintas. Huwag na. Lagot na siya ngayon. Siguradong hindi siya palalampasin ni Nianshin. Sino ba siya sa akala niya para tularan ang kuwintas ni Nianshin? Ni Anshin, may suot siyang katulad ng kuwintas mo. Ang suot niya ay siguradong peke lang. Ang lakas ng loob niyang isuot iyan. Nakakahiya talaga. Kung ako sa kanya, gagamitin ko ang kuwintas na iyan para maglaho na lang. Manahimik kayo. Sino ba kayo sa akala nyo para magchismis sa harap ko? Baka gusto ninyong ipaputol ko ang mga dila nyo at ipakain sa aso. Ang kuwintas ni Suyutang ay inihanda ko para sa kanya. Kapag narinig ko pa na nilalait niyo siya, pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Masyado siyang spoiled? Huwag mo na lang pansinin. Ang kuwintas na ito ay personal kong pinili, gawa ng designer sa ibang bansa. Dalawang magkapareho ang ginawa. Anong ibig mong sabihin? Alam ko namang bagay ito sa iyo. Mas maganda pa kaysa sa akin. Napaka-elegante mo. Kayo ni Li Jinghuai ang talagang para sa isa't isa. Hindi ako. Ha? Kayo niya? Ate, kuya ko siya. Akala mo ba, magkasintahan kami ni kuya, kaya ka ba nagsiselos? Hindi ah. Tangtang, ang piging na ito ay inihanda para sa iyo. Pero hindi ba sabi mo ay para ito sa totoong ginangli? May singsing pa para sa kanya? Senyor Jing, ang pinapadala mo, inihanda ko na. Kunin mo na. Halika rito. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang tanging laman ng puso ko. Ate, kahit tahimik lang si kuya, pero uy, marami siyang kinatagong damdamin. Sa totoo lang, mahalaga ka sa kanya. Ngayon ko lang nakita na si kuya sa isang babae ay ganito kaalaga. Tama ate. Mula noong sa paaralan ay nagka-problema ka. Inihanda niya ang piging na ito. At saka, ngayon, ipapaalam niya sa lahat na ikaw ang tanging donya ng bahay ng mga Li. Wala nang mga api sa iyo. Kuya, bakit nakatunganga ka pa? Isuot mo na ang singsing sa kanya. Sige. Li Jinghuai. Salamat sa iyo. Uy ate, hindi ba dapat tawagin mo ng asawa si kuya? Oo nga ate, hinihintay lang ni Senyor Jing na tawagin mo siyang asawa. Huwag mo silang pansinin. Kahit ano ay pwede mong itawag. Asawa. Salamat sa iyo. Ate, hindi ka nagkamali kay kuya. Maalaga ang mga may edad na. Sinong matanda? Ikaw. Walang hiyang babae ka. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Sabi mo pakakasalan mo ako. Pakakasalan? Sinira mo ang buhay ko. Pasalamat ka at hindi kita napatay. Hindi. Xiefeng, huwag kang makipaghiwalay sa akin. Lumayas ka. Masamang babae. Iwasan mo ko simula ngayon dahil kapag nakita kita, bubugbugin kita. Suyutang. Mas maganda naman ako sa iyo. Mas marami rin akong kaibigan. Bakit sa huli? Ay hindi pa rin kita matalo? Hindi kita mapapatawad. Uy! Tangtang! Tangtang, kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Wala lang to. Hindi ko lang sinasadyang na itumba ang mga gamit. Mabuti naman kung ganoon. Oo. Sa totoo lang, wala pang sinumang nag-alaga sa akin ng ganito. Napakabait mo sa akin. Senyora, nakita ngayon. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Mrs., huling yugto ng pagbubuntis mo na, mahirap ng kumilos. Hayaan mong ako na ang gumawa. Paliliguan kita. Ha? Anong sabi mo? Paliliguan mo ako? Oo. Kaya ko na ang sarili ko. Huwag mo nang... Huwag ang alin? Wala lang. Napakaganda mo ngayong araw. Ha?
Hindi pa pwede ngayon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mahirap para sa iyo ang kumilos ngayon. Ihahanda ko muna ang tubig para sa iyo. Maligo ka na lang mag-isa mamaya. Sa susunod, ang mga ganitong bagay ay ipaubaya mo na lahat sa akin. Sa kama ka, matulog. Sa sofa naman ako. May trabaho ka pa? Paano ka makakatulog sa sofa? Sa silid panauhin na lang kaya ako matulog. Kailangan kitang alagaan sa tabi mo. Kritikal ang panahong ito ngayon. Kapag iniwan kitang mag-isa sa gabi, hindi ako mapapakali. Sige. Nabalitaan ko na, si Senyorito at si Donya ay magkahiwalay na natutulog. Malaki na ang tiyan ni Donya, napakahirap para sa kanya. Maraming lalaki ang nagtaksil habang buntis sa panahon ngayon. Oo nga, malaki na ang tiyan ni Donya. Hindi magawa ni Senyorito ang ano. Paano niya kaya matitiis iyon? Dapat mag-ingat si Donya. Maraming lalaki habang buntis si Mrs. ay hindi nakakatagal sa tukso. Hindi naman siguro ganoon si Senyorito. Lalaki rin si Senyorito. Ang mga lalaki ay hindi makontrol ang nasa ibaba. Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Ano itong pinagtsitsismisan nyo? Magandang araw po. Si Li Jinghuai ay hindi ganoong klaseng tao. Naniniwala ako sa kanya. Donya. Nay Wang, samahan mo akong lumabas. Opo, Donya. Nay Wang, gusto kong pumunta mamaya para bumili ng gamit ng bata. Masasamahan mo ba ako? Sige po, Donya. Maghahanda na po ako. Bakit ka nandito? Malapit na ang due date mo. Bilang iyong asawa, dapat lagi kitang sinasamahan. Magandang araw po. Isa po kayong VIP client. Mamaya ay magpapadala kami ng tao para sa home service. Maaari po ba na sumama kayo para sa impormasyon? Babalik ako agad. Sige, pumunta ka na. Sir, ang buntis na iyon ay matagal na. Hindi ka na pagbibigyan. Siguro ay hindi ka na komportable. Ayos lang iyon, naiintindihan ko. Puno ng stretch marks ang misis mo. Siguro ay nandidiri ka na sa kanya. Jinghuai, nandito ka ba para lang sa kanya? Umalis ka! Doktor, wala akong pakialam kung anong paraan, iligtas mo siya. Gagawin namin ang lahat. Maging maayos din ang lahat. Maging maayos din ang lahat. Maging maayos din. Senyor Jing, si ate at ang mga bata ay magiging ligtas. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Paano ko siya nagawang iwanan doon ng mag-isa? Nangako ako sa kanya na aalagaan ko siya at ang bata. Nangako ako sa kanya. Senyor Jing, Senyor Jing, Senyor Jing, nakuha na ang pinakamagaling na doktor. Magiging maayos din ang lahat, kuya. Doktor, Ligtas ang ina't anak. Uy, senyora. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Ang nanganganak ay kapapanganak lang, kailangan ng katahimikan. Hayaan ang tatay ng bata na pumasok ng mag-isa. Ayun lang po. Uy, sige. Salamat po, doktor. Salamat po. aray, napaka-cute ang aking apo. Tangtang, patawad. Tangtang, kasalanan ko. Hindi sana kita iniwan mag-isa. Li Jinghuai, ngayong nanganak na ako, dapat na akong umalis sa bahay ng mga Li.
Aalis ka na ba? Oo. Li Jinghuai. Tayo ay galing sa magkaibang mundo. Bakit? May nagawa ba akong mali? Pwede kong baguhin. Dahil lang sa mga bata, kaya ako pumunta sa bahay ng mga Li. Ngayong nanganak na ako, oras na para umalis ako. Su Yutang? Patawad. Huwag muna nating pag-usapan to. Pag-usapan natin pagkalabas ng ospital, okay? Gusto kong makita ang mga bata. Sige, dadalhin kita doon. Tangtang, salamat sa sakripisyo mo. Kami na ang bahala sa mga bata. Ang kailangan mo lang gawin ay ang pag-recover sa panganganak. Sige, mauuna na kami. Magpahinga ka ng mabuti. Bibigyan kita ng kalayaan. Kapag lumaki na ng kaunti ang mga bata, papaalisin ko na si Su Yutang kahit saan niya gustong pumunta. Aayusin ko ang lahat para sa kanya. Kuya, wala ka ba talagang konsensya? Kapapanganak lang ni ate ng 4 na anak para sa'yo, tapos palalayasin mo siya? Magsalita ka naman. Dahil lang sa mga bata, kaya siya napilitang manatili. Hindi niya ako mahal. Yutang! Bakit ka ba nagmamadali? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Bakit mo ba ako pinipigilan? Hindi ako sasama sa iyo. Pabalik para lang magpakasal. Anong kasal ba ang sinasabi mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Inapi ka ba ng gigulo na yon? Magkano na naman ba ang gusto mo? Hindi pera ang kailangan ko. Gusto ka lang makita ni Mama. Anong nangyari sa kanya? Siya? May cancer siya. Mayroon na lang siyang 1 buwan na natitira. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Sabi niya ikaw ang pinakapinagkasalahan niya. Hindi mo sinasagot ang mga tawag niya? Wala na siyang ibang magawa? Kaya pinapunta niya ako para sunduin ka. Hindi ba't maayos naman ang kalusugan niya? Bakit bigla siyang nagkasakit? Niloloko mo lang ako, di ba? Sumpa man, hindi kita niloloko. Paano ko naman magagawang gamitin ang buhay ni Mama para magsinungaling? Tao pa ba ako kung ganoon? Tangtang, pakiusap ni Kuya sa iyo. Umuwi ka na kasama ko para makita si Mama sa huling pagkakataon. Siya ang tunay mong ina. Hello. Tangtang, patawarin mo si Mama. Hindi dapat kita pinilit na magpakasal. Patawad. Nakita mo na, totoo ang sinabi ko. Tara na, umuwi na tayo kasama si Kuya. Tara na. Halika rito. Suming, aniloko mo ako. Bitawan mo ako. Gusto ko nang bumalik. Nahirapan akong linlangin ka rito. Gusto mo pang tumakas? Suyutang, nanganak ka na. Oras na para mag-asawa, di ba? Si Matandang Leo, hindi siya namimili kahit may anak ka na. Ibibigay niya ang buong dote. Gusto mo pa ring tumakas? Ngayong nanganak ka na, mas malusog ka na kaysa dati. Mas mataba ka na. Ang pakiramdam, hindi ba't mas masarap hawakan kaysa dati? Lumayas ka. Suyutang, paglingkuran mo siyang mabuti. Aalagaan ka naman niya. Mukhang masaya ito. Nakakuha ka ng ganito, kabata. Swerte natin ngayong araw. Kaibigan, pinaghirapan ko talaga ito bago ko nakuha. Maglaro tayong dalawa. Huwag mag-alala, hindi ka lugi. Baby, laro tayo. Senyorito, nawawala po ang Donya. Anong nangyari? Hinanap ko na sa buong ospital pero hindi ko mahanap ang Donya. Dati kapag umaalis siya, nagpapaalam siya sa pamilya. Senyorito, baka may nangyaring masama sa Donya? Ipaalam agad sa lahat? Kahit baligtarin niyo pa ang buong lungsod ng Hai, hanapin siya. Opo. Tara. Kinikidnap niyo ako. Lumalabag kayo sa batas. Ibinenta ka na ng mama mo. Akin ka na ngayon. Anong kidnapping? Suyutang, hindi ka ba talaga makikinig? Ibinigay mo lang ang sarili mo sa isang gigolo para magkaanak nang walang nakuha kahit 1 sentimo. Si Lolo Liu naman ay nagbigay ng malaking dote kaya dapat mo siyang pagsilbihan ng mabuti. Mama, anak mo ba talaga ako? Nagagawa mo talaga dahil lang sa 300,000 na dote na ibenta ako sa matandang lalaki. Tao ka pa ba? Ano naman kung anak kita? Sa puso ko, ang anak kong lalaki ang pinakaimportante. Dapat hindi na kita ipinanganak, ikaw na pabigat lang. Ngayong maaari kitang ipagpalit sa pera para sa anak ko, ayos na rin iyon. Kung pera lang ang gusto mo, bibigyan kita.
Pakiusap pakawalan mo ako. Sa Yutang. Sumunod ka na lang. Kasama si Lolo Liu, mabubuhay ka ng marangya? Anong masama doon? Mama, umuwi na tayo at huwag siyang pansinin. Baby, laro tayo. Huwag mo akong hawakan. Li Jinghuai, iligtas mo ako. Ang babaeng ito, bakit ang tigas ng ulo kailangan lang yata ng bugbog? Tama ka. Parang hayop ang babaeng ito. Dapat saktan kapag makulit. Sabi ng makinig ka. Itong masamang babae, ngayon alam mo na kung sino ang kalaban mo. Li Jinghuai, iligtas mo ako. Li Jinghuai, nandito ka na. Nandito na ako, huwag kang matakot. Sino ba kayo? Hindi nyo ba nakikitang tinuturuan ko ng leksyon ang babae? Nandito na ako, huwag kang matakot. Lumpuhin siya. Nangangahas kang saktan ako. May negosyo ako ngayon sa Lee Group kasama si Senyor Jing. Naniniwala ka bang ipaparusa kita sa kanya? Kahit sino pa ang dumating ngayon, walang makakaligtas sa iyo. Gawin na. Sinaktan mo ako? Isang tawag ko lang, papatayin ka ni Senyor Jing. Kung matalino ka, lumuhod ka ngayon. Humingi ng tawad. At baka pakiusapan ko pa si Senyor Jing. Napatawarin ka. Sige, bitawan siya. Tumawag ka, tingnan natin kung paano mo ako papatayin. Senyor Jing, bilis, bilis, iligtas niyo ako. Senyor Jing, kayo pala si Senyor Jing. Senyor Jing. Senyor Jing, patawad po. Hindi ko po alam. Babae niyo pala siya. Kung alam ko lang. Kahit bigyan niyo ako ng sandaang lakas ng loob, hindi ko po ito gagawin. Patawad po talaga. Patahimikin siya. Iuuwi na kita. Tapusin sila. Li Jinghuai, hindi na ako tatakas. Ayaw ko nang mawalay sa iyo. Maupo ka muna. Tang-tang. Nangako ako sa iyo noon na bibigyan kita ng laya, pero nalaman ko na hindi ko pala kaya. Sa pagitan namin ng saleswoman na iyon, wala talagang namamagitan. Pero malinaw na nakita kita. Tinulungan ka namin, ang dalawang mapanuksong babae. Nahuli na namin sila. Sabihin mo, paano mo sila gustong parusahan? Ipaliwanag mo ng maayos ang lahat ng ginawa mo. Kung magkaroon man ng gulo si kuya at si ate, dahil sa iyo, Magsalita ka. Magsalita ka. Siya iyon. Inutusan niya akong akitin si Senyor Jing. At kapag nagtagumpay ako, makakapagpakasal ako sa mayaman. Lahat ng ito ay utos niya. Ikaw. Oo, ako nga. Si Yutang. Sisirain ko ang lahat sa iyo. Bakit? Bakit mahal na mahal ka ni Senyor Jing? Nang ganito? Mayroon akong napakabuting senyora. Bakit pa ako titingin sa ibang babae? So Yutang, napakaswerte mo naman. Pinoprotektahan ka ni Senyor Jing. Saan ba ako nagkulang? Bakit wala akong napala? Tumahimik ka. Pagkatapos mong sabihin ang lahat ng dapat mong sabihin, umalis ka na agad. Tayo. umalis ka na rin. Bilisan mo. Ate, ngayon alam mo na mahal ka talaga ni kuya, di ba? Labas. Jinghuai, tingnan mo si pangalawa, kamukha mo ba o kamukha ko? Anong problema? Kamukha mo si pangalawa. Sa tingin ko rin.
Kapapanganak ko lang, hindi pa pwede ngayon. Alam ko. Gusto ko lang halikan ng misis ko? Bawal ba? Palagi kitang tinataboy. Hindi ka naman galit, di ba? Misis, kapapanganak mo lang. Ang hirap ng pag-recover sa panganganak. Bilang isang lalaki, kung hindi ko iisiping tulungan ka at puro yun lang ang nasa isip ko, hindi na ako tao niyan. Napakabuti mo. Ang tungkol sa nagtaksil habang buntis, marami na akong nakitang ganyan. Nakakadiri talaga. Kaya naman, hindi ko gagawin yan. Asawa. Gusto ko nang magtrabaho. Sige, ako nang bahala. Matulog ka muna. Sige. Halika. Saan ka pupunta? Papunta na ako sa trabaho. Sasamahan kita. Ito ay mula kay Jinghai, ang inihanda niyang thermos para sa'yo. Kunin mo na wag kang iinom ng malamig. Alam ko na. Aalis na ako. Paalam. Parang nagpalaki siya ng anak na babae. Asawa, wag mo na akong sundan. Baka makita tayo ng iba. Kaya mo ba talaga mag-isa? Gusto mo bang ihatid na kita? Unang araw ng trabaho, sa kumpanya mo pa. Ayaw kong pagtsismisan tayo. Ayos lang ako mag-isa. Kaya ko na ang sarili ko. Akin na. Aalis na ako. Paalam. Nalaman ko na. Ang mama at kuya ni ate, ibinenta siya kay matandang Liu. Kung hindi sila paparusahan, guguluhin lang nila si ate. Linisin niyo ang lahat. Pero pamilya niya pa rin sila. Baka sisihin tayo ni ate. Ang pagiging mabait ang puso ay hindi makakatulong. Tapusin agad ang utos ko. Tangtang, unang araw mo rito. Kumusta naman ang pakiramdam? Mabait silang lahat sa akin. Inaalagaan nila ako. Utos iyon ng CEO. Sabi nga alagaan namin. Ang bagong kasamahan. Sino ang hindi susunod? Wow! Bago ang bag mo? 4,700,000. Pati itong tumbler mo. Ilang daang libo rin ito. Tangtang, mayaman ka siguro. Nandito ka lang para maglibang? Hindi ko alam na mahal ito. Akala ko ay mura lang. Bigay lang ito ng asawa ko. Napakabait ng asawa mo. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Sige. Paalam. Paalam. So, Yutang, bakit mo ginawa iyon? Kay Lolo Liu? Ngayon ay problema na. Pinapabalik niya sa atin ang 300,000 dote, pati ang pambayad sa ospital. Kayo ang may gawa niyan. Wala akong kinalaman. Tangtang, pamilya tayo. Ang perang ito, paano ko ito babayaran? Kung hindi mababayaran, kukunin ang buhay ko at ang buhay ng kuya mo. Hindi ba mayroon kang paboritong anak na lalaki? Siya ang pagbayarin mo. At hindi ba may cancer ka? Bakit buhay ka pa? Iyon, gusto lang kitang makita, kaya nagdahilan ako. Tangtang, mali si mama. Tulungan mo si mama. Wag mo akong tawagin. Hindi kita mama. Tangtang, ngayon lang ito, huling beses na. Tulungan mo si mama. Buti nga sa iyo. Tangtang, matanda na ang mama mo? Talaga bang kaya mong panoorin silang dalhin ako sa kulungan? Nararapat lang yan sa inyo. Mama, nagbayad siya para saktan si Lolo Liu. Gusto niya tayong idiin ngayon. Gusto niya tayong saktan, mama. Hindi lang si Lolo Liu ang magdedemanda. Hindi rin kita palalampasin. Muntik nyo nang mapatay ang anak ko. Isa-isa ko kayong pagbabayarin sa lahat. So, Yutang, isinilang at pinalaki ka ni mama. Ganito mo ba siya babayaran? Papatayin talaga kita, walang hiya ka. Tangtang, Mama, Tangtang, itigil mo na ang pag-arte. Ngayon ka pa lang sa harap ko, magpapanggap na mabuting ina? Huli na ang lahat. nagkamali si mama. Magbabago ako. So, Yutang, kapag ipinakulong mo ako, hindi kita mapapatawad habang buhay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw nagigulo ka. Tinangay mo ang kapatid ko at sinaktan pa ang bayaw ko. Sige, tamang-tama na magtutuos tayo ngayon.
Bakit ang daming tao? Tangtang, ano ba ang balak mong gawin? Suyutang, hindi ako takot sa iyo. Kung matapang ka, patayin mo ako. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan sa senyorita? Suyutang, bakit nagkaroon ng pamilya natin? Nang salot na tulad mo. Kung alam ko lang, noong ipinanganak ka ni Mama, dapat humanap ako ng paraan para patayin ka. Bugbugin siya. Tama na. Tama na. Tangtang, patigilin mo sila. Kamag-anak mo siya. Talaga bang papatayin mo siya sa bugbog? Kamag-anak? Itinuring niyo ba ako kahit kailan bilang tunay na kamag-anak? Suyutang, nagkakamali ka. Alam mo pa ang tama at mali. Alam mo ba kung ano ang tama at kung ano ang mali? Inaapi mo ang sarili mong kuya. Inaapi mo ang sarili mong mama. Iyan ang mali. Nakakatawa. Alam mo namang wala siyang silbi, bakit kailangan mo pa siyang protektahan sa lahat ng oras? Siyempre kailangan ko siyang protektahan. Siya ang magpapatuloy ang lahi ng pamilya Su. Patay na ang papa mo, siya na lang ang tanging lalaki sa pamilya Su. Siya rin ang tanging lalaki na maaasahan ko. Babae ka lang, bukod sa pag-aasawa, para sa pamilya Su. Wala ka ng silbi. Sige. Dahil mahal na mahal mo ang anak mong iyan, titingnan natin kung ang basurang ito ay poprotektahan ka. Bitawan siya. Anak, ayos ka lang ba? Napakatindi talaga ng pagmamahalan ninyong mag-ina. Titingnan ko lang, isa lang sa inyo ngayon ang makakalabas dito. Pumili na kayo. Umalis ka. Mama, pinilit mo akong gawin to. Sabi mo, ibenta si Suyutang sa matanda para guminhawa ang buhay ko. Ikaw ang pangunahing salarin. Suming, ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Para sa akin? Mama, gusto mong isisi ang lahat sa akin, di ba? Ano? Para sa iyo? Ikaw, inubos mo ang dugo ko. Pinalaki kita ng 30. Ngayon ay itututok mo ang kutsilyo sa akin. Tumigil ka na. Mama, matanda ka na? Kung mamatay ka man, sulit na. Hindi lugi, tiisin mo lang. Sandali lang to. Mama, nakikita mo ba? Ito ang paborito mong anak. Sa kanyang mga mata, isa ka lang namang yaya na nagpalaki sa kanya. Isa ka lang namang yaya na nagpalaki sa kanya. Tangtang, hindi mo kilala ang kuya mo. Mabuting bata siya. Nagmamalasakit siya sa akin noon, lumaki lang siya. Hindi ko siya naturuan ng maayos. Kasalanan ko ito. Wala ka ng pag-asa. Anong gusto mong gawin ko? Siya lang ang tanging lalaki sa pamilya Su. Kung hindi ako aasa sa kanya, kanino pa ako aasa? Ang babaeng nawalan ng asawa, kung hindi aasa sa anak, kanino pa ako aasa? Kailangan mo ba talagang umasa sa lalaki? Kailangan mo ba talagang may aasahan para lang mabuhay? Tangtang, sugatan na ang kuya mo ngayon, naturuan mo na siya ng leksyon, pakiusap, pakawalan mo na siya. Hanggang ngayon, nag-aalala ka pa rin sa kanya. Noon, muntik nyo nang mapatay ang anak ko. Noong ibinenta nyo ako kay Matandang Liu, nag-alala ka ba sa akin kahit minsan? Tangtang, hindi na mauulit ito. Magiging mabuting mama na ako. Suyutang, siya ang may gawa nito. Siya ang nag-isip ng masamang plano. Hindi kanya pinag-aral. Siya rin ang nagbenta ng mga damit mo. Sa iba para kumita, siya ang gumawa ng lahat. Ginagawa mo pala ng patago ang mga kasuklam-suklam na ito. Matatawag ka pa bang isang mama? Tama, patay mo siya. Pakawalan mo ako. Ayaw kong mamatay. Ayaw ko talagang mamatay. Suyutang, dahil galit ka sa kanya, dapat mo siyang patayin mismo. Tama, patayin mo siya. Suming, ako ang tunay mong mama. Gusto mo ba talaga akong patayin? Ikaw ang papatayin ko. Kung hindi dahil sa'yo, na minaltrato si Tangtang, magkakaganito ba siya? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Para sa iyo kaya si Tangtang. Huwag mo akong pagbintangan. Pagbintangan.
Kung hindi dahil sa iyo, sasaktan ko ba siya? Ha? Si Yutang, masaya ka na ba ngayon? Kung hindi pa, itutuloy ko hanggang sa masiyahan ka. Ayos ba? Suming mahal ka ng mama mo, tapos ikaw pa. Anong pag-ibig? Isa lang siyang matandang hukluban. Yaya ko lang siya. Matanda na siya ngayon. Hindi siya mahalaga. Suwail kang anak. Li Jinghuai. Gusto ko nang umuwi. Sige. Ipunin ang mga ebidensya nila para maparusahan sila. Tangtang, hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Sobra na talaga sila. Nagawa nilang saktan ang sarili nilang anak. Nakakagalit talaga sila. Kuya, wag na wag mo. Silang palalagpasin. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Wala na akong aasahan pa sa kanila. Tangtang, napakabait mo. Kasalanan ito ng mama at ng kuya mo. Huwag ka nang malungkot dahil sa nangyaring ito. Mula ngayon, kami na ang pamilya mo. Kayo na ang pamilya ko. Oo. Mama, nasaan ang mga bata? Pinapaalagaan ko sila ng mabuti. Halika, sumunod ka sa akin. Mama, ano ito? Sila ba? Sila ang kinuha ko para mag-alaga sa mga apo ko, ang mga royal nanny. Ang iba naman ay mga top nutritionist sa mundo. At sila na ang bahalang mag-alaga sa mga mahal kong apo. Sobra naman po ito. Tangtang, nahirapan ka sa pagbubuntis at hindi namin iyon maibsan. Pagkapanganak sa mga bata, ako na ang bahala sa lahat. Maging masaya ka lang bilang senyorita ng mga Lee. Mama. Salamat po. Uy ate, may regalo rin ako para sa iyo. Ito ay espesyal na, inihandang regalo para sa iyo. Lahat ng ito ay mula sa mga top designer na in-order ko. Nag-iisa lang sa buong mundo. Naplano ko na ang lahat. Ang kasal ay tatagal ng 4 na araw para ang 4 na piraso ng gown ay maisuot mo na lahat. Nianshin! Kasal ko ba ito o kasal mo ba? Mas excited ka pa kaysa sa akin. Wala tayong magagawa. Sino ba namang hindi? Magkakagusto kay ate? Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng pinakamabuti. At saka, si ate ang pinakamatalik kung kaibigan ngayon. Ano bang alam mo? Pero, kapapanganak ko lang, hindi kasya sa akin ang mga ito. Ay nako ate, huwag kang mag-alala. Nag-ayos na ako para sa iyo ng 4 na tao na pang-artista na espesyalista sa pagpapagaling matapos manganak. Sigurado akong maging ang buhok mo ay magiging napakaganda. Nianshin. Maraming salamat. Wala iyon. Total naman, si kuya ang magbabayad. Kuya, bilisan mo at iswipe ang card. Sige. Wow. Para sa akin ba ito? Donya, ito ay mula kay Binibining Lee. Espesyal na inihanda para sa inyo. Ang postpartum recovery. Ang pagbabad sa herbal soup ay nakakatulong sa pag-relax. Ang espesyal na herbal soup ay nakakapagpaganda rin ng balat. Ang galing naman. Bakit ka nandito? Ako. Makiki-enjoy lang din. Napakabait niyo sa akin. Hindi ko na alam kung paano. Kayo pa sasalamatan. Pamilya na tayo. Huwag mo nang sabihin iyan. Li Jinghuai. Napakasaya ko. Gusto ko munang umuwi. Para kumuha ng gamit. Ano pa? Wala na. Kung wala na. Ako naman. Mama, si kuya ba ay inaapi si ate? Hindi pwede. Kailangan kong pumasok. Hinaan mo ang boses. Kampante na ako ngayon. Akala ko kasi si Tangtang ay dahil sa bata kaya nanatili sa atin at walang nararamdaman kay kuya. Pero ngayon, ang batang mag-asawa ay sobrang nagmamahalan.
Tangtang. Tangtang. Dinalaw mo ba si Mama? Alam ni Mama na hindi mo ako matitiis. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ni Papa. Narito ako para mag-alay ng insenso. Sige, sige. Sige na. Papa, may asawa na ang anak nyo. Mabuti siyang tao. Isinama ko siya para makita kayo. Tangtang. Alam ni Mama na mali siya. Maaari mo bang patawarin si Mama? Luluhod si Mama sa harap mo. Tangtang. Luluhod na si Mama sa harap mo. Tangtang. Hinding-hindi kita mapapatawad. Simula ngayon. Maliban sa pagpapadala ng $2,000 na alimony, wala na tayong magiging ugnayan pa. Wala akong mama na gaya mo. Tangtang. Tangtang. Sa wakas, tapos na ang lahat. Tangtang. May pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin pagdating natin. Ito ay, Hindi ba't pangarap mo na magkaroon ng sarili mong tindahan ng bulaklak? hindi ko naman sinabi sa iyo. Paano mo nalaman? Noong huling beses na nag-aayos kayo ni Mama ng bulaklak, narinig ko lang. Tangtang, hindi ko akalaing marunong ka pala niyan. Bata pa lang ako, gusto ko nang magbukas ng tindahan ng bulaklak. Kaya naging interesado ako rito. Nag-aral lang ako ng kaunti online. Maganda ba? Napakaganda. Li Jinghuai. Salamat sa iyo. Basta't gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Jinghuai, nandito na ako. Amo, ang laki naman ng singsing mo. Ay nako, nakakainggit ka talaga. Ipinagtayo ka ni Senyor Jing ng ganito karangyang tindahan ng bulaklak. At ang mga bulaklak na ito ay galing pa sa ibang bansa. Sobra ka talaga niyang nilalayaw. Pakiramdam ko rin ay mabuti siya. Nakakagulat. Sa unang araw ni Ray ng aktres na si Gu sa ibang bansa, lihim siyang nakipagkita sa prinsipe ng Alta, tila nagkabalikan na sila. Amo, tingnan mo ito. Ano? Amo, kilala mo ba itong si Guyu? Si Guyu, siya ang pinakasikat na tao sa buong showbiz ngayon. Kahit napakabata pa niya, nakuha na niya ang iba't ibang parangal para sa pinakamahusay na aktres. Noong mga panahong iyon, ang balita tungkol sa paghabol sa kanya ng prinsipe ng Alta ay naging usap-usapan ng lahat. Nabalitaan ko rin na ang prinsipe ng Alta na si Senyor Jing mismo ang nagpakilala sa kanya sa mga direktor. Pagkatapos ay para sa kanyang karera ay nagpunta siya sa ibang bansa. Mula nang umalis siya, nagbago na ang ugali ni Senyor Jing at hindi na lumalapit sa ibang babae. Akala ko ay sabi-sabi lang iyon. Hindi ko akalaing totoo pala ito. Amo? Ang balitang ito ay siguradong gawa-gawa lang ng mga paparazzi, huwag niyo na lang pong isipin. Bakit po kayo bumalik? Dahil sa isang tao. Noon, dahil sa trabaho, binitawan ko siya. Ngayon, gusto ko siyang makasama muli. Ate, nandito ka na. Pagod ka ba? Maupo ka muna at magpahinga. Ate, alam mo na ba ang tungkol sa kuya ko at kay Guyu? Ngayon ko lang din nalaman. Ate, huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako palagi. Sino ba si Guyu? Ikaw ang tunay kong ate. Sabi nila noon, hihintayin siya ni kuya habang buhay. Ngayon, kontrolado mo na siya. Ano man ang nangyari sa kanila, nakaraan na iyon. Ikaw ang tanging donya sa bahay ng mga Lee. Niyangsin, medyo pagod ako. Babalik muna ako sa kwarto. May nasabi ba akong mali?
Napaka-elegante ni Guyu, siya ang Diyos ako. Hindi ko akalain na ganito siya katapat. Si Guyu at ang prinsipe ng Alta. Wow, pagkalipas ng maraming taon, may bago na namang kilig ang sipi ko. Bakit ang dalas mong umuwi ng gabi nitong huli? Medyo busy lang itong huli. May nangyari ba? Wala naman. Pupunta na ako para maligo. Sige. Ang puhunan para sa bagong pelikula ay naiayos na. Salamat. May iba pa ba? Wala na. Ano kasi, Kung wala na, lumabas ka muna. May trabaho pa ako? Jinghuai, nabalitaan kong kasal ka na. Oo. At may 4 na anak pa. Mauna na ako. Kain tayo minsan pag may oras. Senyor Jing, itong si Guyu, bakit nandito na naman? At napapansin ko, kamakailan, parang marami kang naitulong sa kanya. Paano kung magkaroon ng maling akala si ate? Anong gagawin natin? At nitong mga nakaraang araw, kalat na kalat ang balita sa showbiz tungkol sa inyo ni Guyu. Sa tingin ko, kailangan mong kausapin ng maayos si ate? Para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano, hindi ba? Investor niya ako. Trabaho lang ito. Bakit kailangan pang magpaliwanag? Sige na nga. Tuloy po kayo. Ikaw pala, si Su Yutang. Sino po sila? May-ari ka lang pala ng tindahan ng bulaklak. Simple lang ang panlasa mo. Ikaw si Guyu, Ray ng aktres na si Gu. Gustong-gusto talaga kita. Napanood ko lahat ng pelikula mo. Siya pala si Guyu. Napakaganda niya, kaya pala gusto siya ni Li Jinghuai. Akala ko mahal ka ni Jinghuai. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Kasal na siya sa iyo. Pero hinahayaan ka niyang magtrabaho. Itong si Jinghuai talaga. Kahit desenteng alahas, ay wala siyang binigay. Gusto ko ang ganito. May problema ba roon? Nag-invest si Jinghuai sa pelikula ko ng 500 milyon. Binigyan din ako ng regalo. Parang nasa 30 milyon lang. Ray ng aktres na si Gu. Mula nang pumasok ka rito, mapanarkas mo ka, magsalita, puro ka reklamo. Bakit? Dahil ba artista ka, ay mas mataas ka na? Ang mga lalaki, kung nasaan ang pera, nandoon ang pag-ibig. Miss Gu, kung bibili ka ng bulaklak, welcome ka. Pero kung nanggugulo ka, mangyaring lumabas ka. Sabi sa akin ni Jinghuai, kung hindi ka buntis, hindi siya kailanman sasama sa iyo. Akala mo ba talaga ay sumikat dahil sa anak? Ang pait naman. Inggit ka lang talaga. Gamit ang bata, itali ang puso ng lalaki ay imposible. Si Jinghuai ay makikipag-divorce na. Miss Gu, mangyaring lumabas ka, hindi ka welcome rito. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Ray ng aktres na si Gu. Ayos ka lang ba, Ray ng aktres na si Gu? Bakit mo tinulak ang Ray ng aktres na si Gu? Gusto mo ba siyang saktan ng sadya? Hindi ko ginawa yon. Papatayin kita sa bugbog. Siya ang may gawa niyan. Sige, naintindihan ko. Dadalhin kita sa ospital. Tara na. Ibigay nyo ang pinakamagandang gamot.
Gawin nyo ito sa lalong madaling panahon. Pagalingin nyo siya. Isa siyang aktres. Magsisimula na siyang mag-shooting. Hindi ito pwedeng maantala. Sige po. Jingwei, kahit hindi pa magaling ang sugat ko, ayos lang yon. Kaya ko namang tiisin ang maliit na sugat na to. Nga pala, nandito rin ba si Su Yutang? Siguradong natakot din siya, di ba? Huwag mo siyang sisihin. Hindi niya sinasadya. Siguro, nakita rin niya ang balita, kaya medyo naging agresibo siya sa akin. Medyo napalakas lang ang tulak niya. Hindi ko siya sinisisi. Li Jinghuai, pinalabas ko lang siya. Hindi ko siya tinulak. Opo. Tagapamahala ng tindahan, pinalabas lang siya. Siya ang hindi naging maingat, nadapa siya. Ang mga salitang iyan, sabihin mo iyan ng harapan sa kanya. Pasensya na. Ang mga fan ko ngayong araw, tinakot ka ba nila? Ikaw mismo ang hindi naging maingat kaya nadapa. Hindi kita tinulak. Kung ano man ang sabihin mo, hindi kita sisisihin. Ang nangyari ngayong araw, kasalanan ko rin naman talaga. Humihingi ako ng paumanhin. Anong ibig mong sabihin? Natatakot akong baka kung ano ang isipin mo. Maliit na pagkakaunawaan lang ito. Galit na galit ka, naiintindihan ko naman iyon. Ikaw? Ang mga sinabi mo kanina, sabihin mo ulit. Li Jinghuai, hindi ka naniniwala sa akin. Jingwei, hayaan mo na. Ayokong mag-away kayo. Ang bagay na ito, hindi pwedeng palampasin na lang ng ganito. Jingwei, masaya na ako na pinoprotektahan mo ako. Hindi na kailangang palakihin pa ito. Ayos lang ako. Sinadya mong matumba, tapos nagpapaawa ka para pagbintangan nila si Su Yutang. Ang bagay na ito, hindi pwedeng palampasin. Guyu, alam na alam ko kung sino ka talaga. Ang maruruming taktika mo sa showbiz, itigil mo na. Hindi ko hahayaan na kahit sino ay saktan si Su Yutang. Sinasabi mong inosente siya? Oo naman, Nakita ng lahat na tinulak niya ako. sinadya mong galitin siya. Pinaalis ka niya sa tindahan ng bulaklak, kaya sinadya mong matumba. Ito ang iyong pinakamagaling na pag-arte. Kung hindi ko pa tiningnan ang CCTV, baka hindi na siya nakaligtas. Mabait at inosente siya, pero hindi ako ganoon. Bahala ka na sa sarili mo. Jinghuai, pakinggan mo ako. Li Jinghuai. Kung wala ako rito, baka naapi ka na niya. Tangtang, kapag inapi ka, lumaban ka rin? Ang naintindihan mo ba? Oo. Pero, ang nangyari ngayon ay nagpaalala sa akin na may hindi dapat ipagpaliban. Anong bagay? Magpakasal. Mabuti naman. Dahil sa marriage certificate na ito, tingnan natin kung sino pa ang mangahas na magsabi sa iyo. Hindi mo lang alam, iyang si Guyu, nagpapaawa pa rin sa internet. At ipinapakita pa ang kanyang mga sugat. Napaka-plastic talaga. Pwe! At saka, sabi pa ng mga fans niya, kabit ka raw? Sa tingin ko siya ang totoong kabit. Hayaan mo na, ayos lang. Binigyan ako ng kuya mo ng napakaraming regalo. Dapat lang nabigyan ko rin siya ng kaunting sorpresa. Buisit. Anong ginagawa niyo? Suyutang, ikaw na walang hiya, pati boyfriend ng Diyosa namin ay nakuha mo pang agawin. Sinaktan mo pa kami. Kay Diyos ang Guyu, dahil sa iyo ay nagtamo siya ng napakalalang sugat. Ngayong araw, papanagutin ka namin. Ang Diyos ang Guyu namin ay sadyang sensitibo, paano mo siya natiis na saktan? Tama, ginamit mo lang ang bata para umangat. Inakit mo ang asawa ng ibang tao. Mga kasama, ngayong araw na ito, ay sisirain natin ang shop niya. Sirain iyan. Tara. Ikaw. Kayo. Kayo. Tumigil kayo.
Tigil, tumigil kayo. Tingnan nyo. Ito ang marriage certificate namin ni Li Jinghuai. Anong mapapatunayan nito? Sino bang hindi nakakaalam na ginamit mo lang ang pagbubuntis? Kung wala ang bata, wala kang kwenta. Ikaw, Kahit may marriage certificate, hindi mo maitatago na isa kang kabit. Ibalik mo ang marriage certificate ko. Huwag mong hawakan iyan. Magaling. Nakita mo na? Nandito kaming lahat para kay Diyos ang guyo. Kapag nag-iinarte ka pa, kami ay babalik araw-araw. tumawag na ako ng pulis. Darating na sila mamaya. Ngayon, hanggang dito na lang. Alis na tayo. Tara. Tara na. Anong gagawin ko? Ang marriage certificate ko. Ayos lang iyan. Siguradong hindi sila. Papalampasin ni Kuya. Kayo ni Ginang Lee, ang ballroom na pinahanda nyo ay handa na. Tungkol sa bagay na ito, huwag mo munang sabihin kay Tangtang. Gusto ko siyang i-surprise. Huwag mo ring ipaalam kay ni Ansin dahil hindi siya marunong maglihim. Sige, walang problema. Nandito na si Tangtang. Mama, pagod na po ako. Babalik muna ako sa kwarto. Bakit nakatayo ka pa riyan? Puntahan mo na siya. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa'yo? Wala lang ito. Nadapa lang ako ng hindi sinasadya. Paano ka nadapa? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay Mama, anong nangyayari rito? Anong gagawin natin? Magpadala ka ng imbitasyon sa kasal. Kay Guyo. Sige. Ang mga fan mo ay sinira ang tindahan ng senyorita ng mga Lee. Inagawan niya ako ng lalaki? Hindi ko siya hahayaang mamuhay ng payapa kailanman. Nakarating ka rito dahil sa bahay ng mga Lee. Bakit hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Gawa ito ng mga fan? Anong kinalaman ko rito? Senyor Jing, iniimbitahan ka sa piging sa bahay ng mga Lee. Siguraduhin mong pupunta ka. Senyor Jing, ipapakilala na niya ako sa buong pamilya Lee. Mama, bakit biglang magkakaroon ng party? Hindi rin sinabi ni Jinghuai. Malalaman mo rin mamaya. Maya-maya, hahayaan ko silang ayusan ka ng mabuti. Ang Tangtang ko. Ngayong araw, dapat ang pinakamaganda rito. Nandito na si Diyos ang guyo. Diyosa. Diyos ko. Diyosa, okay na ba ang paa mo? Mabuti na. Salamat sa pag-aalala. Party ito sa bahay ng mga Lee. Bakit nagdala ng fan si Guyo? Ganyan pa ang suot niya. Talagang agaw eksena siya. Private party ito ngayong araw, bawal kumuha ng mga litrato. Sige. Susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyo? Uy, Jinghuai, maganda ba ako ngayon? Magpo-propose kaya si Jinghuai sa akin ngayon? Welcome sa inyong lahat sa aking wedding banquet. Wedding banquet? Jinghuai, hindi pa ako nakapag-gown. Ate, ito ay sorpresa ni Kuya na inihanda niya para sa iyo. Kahit ako ay hindi niya sinabihan, kaya dapat mo itong i-enjoy. Payag ka ba? Li Jinghuai, bakit mo ako pinapahiya ng ganito? Bulag na yata siya, pumatol sa ganyang babae. Paano siya maikukumpara sa aming Diyos ang guyo? Masamang babae, hindi ako papayag na magpakasal kayo. Sirain natin ang kasal niya. Tama, sirain ito. Tigil. Sinong nangangahas na apihin ang manugang na babae na formal na kinasal?
Anong formal na kinasal? Ginamit lang niya ang pagbubuntis para makuha siya. Kung matapang kayo, magpakita kayo ng ebidensya. Manloloko, hindi ka pa nakikipaghiwalay kay Diyos ang guyo pero sumama ka na sa iba. Sinong nagsabing walang ebidensya? Ang marriage certificate, ang ebidensya. Tangtang, ilabas mo ang iyong marriage certificate at ipakita sa kanila. Pinunit nila ang marriage certificate natin. Pasensya na. Kahit ang marriage certificate natin ay hindi ko man lang naprotektahan. Ngayon mo lang naisipang sabihin sa akin? Alam mo na pala noon pa. Akala ko wala ka nang balak sabihin sa akin. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng kinikimkim ang sama ng loob. Oo. Sa susunod, sabihin mo na sa akin ang lahat. Anumang problema, kaya kong ayusin para sa iyo. Tingnan nyo ng mabuti. Kami ay may marriage certificate at legal na mag-asawa. At pinakasalan ko siya, hindi dahil sa bata, kundi dahil mahal ko siya. Li Jingwei, sa loob ng maraming taon, nag-invest ka sa mga pelikula ko, pinasikat mo ako. Hindi ba talaga may gusto ka sa akin? Nag-invest ako sa iyo dahil kumikita ka ng pera. Sa paningin ko, katulad ka lang ng ibang empleyado sa aking kumpanya, wala itong pinagkaiba. Jingwei, niloloko mo lang ako, hindi ba? Alam kong noon ay nagustuhan mo rin ako. Kaya ito na ang huling beses na sasabihin ko sa iyo, kailanman ay hindi kita nagustuhan. Iisa lang ang taong mahal ko, at iyon ay si Su Yutang. At saka, ang pag-udyok mo sa mga fan na apihin ang aking misis. Pagkatapos ng kasal ko, ay pagbabayarin kita. Alam mo ba ang mga sinasabi mo ngayon? Kung ano ang magiging epekto nito sa akin? Guyo, pakipaliwanag naman sa amin. Guyo, bigyan mo kami ng paliwanag. Niloko mo ang mga manonood at fans. Bigyan mo kami ng paliwanag. Walang kasalanan si Diyos ang guyo. Si Diyos ang guyo ay niloko lang sa pag-ibig. Masyado siyang inosente kaya nalinlang. Tama? Ang legal team ng Lee Group ay kumilos na. Bawat isa sa inyo na nang api sa misis ko ay parurusahan ng batas. Maghintay kayong matanggap ang subpina sa korte. Sino ang natatakot sa'yo? Oo nga, nananakot lang siya. Hello? Hello? Nasaan ka? Bakit may subpina sa korte na dumating sa bahay? Ano bang nangyayari? Patay. May problema na. Hindi, wala akong kinalaman. Si Guyo ang may gawa. Si Guyo ang nagutos sa amin. Si Guyo talaga. Sinabihan niya kaming guluhin si Su Yutang para bayaran kami. Sabi pa niya bata pa kami. Hindi kami mapaparusahan ng batas. Nagsisinungaling kayo. Kayo ang may gusto nito. Siya nga. Senyor Jing, siya nga. Si Guyo ang nagutos sa amin. Tumahimik kayo. Paalisin ang mga taong walang kinalaman dito. Ituloy ang kasal. Ngayon, oras na para sa mag-asawa. Sa palitan ng singsing. Li Jinghuai. Hindi ko akalain na marami kang ginawa para sa akin. Salamat sa'yo. Pamilya na tayo ngayon. Bawal magpasalamat sa pamilya. Tama. Pamilya tayo. Dapat tayong magkaisa laban sa iba. Sige, sige. Ngayon, oras na para sa groom na halikan ang bride. Sandali. Ate, hindi ka naman siguro nagsisisi? Kung ayaw mong pakasalan si kuya, kapag umalis ka, pwede mo ba akong isama? Ate, wag mo nang takutin si kuya. Tingnan mo, namumutla na siya sa takot. Ano ito? Noong huli ay nag-propose ka sa akin. Ngayon naman ay ako. Pakakasalan mo ba ako? Ayaw mo ba? Mrs. Sa wakas ay pinakasalan mo na ako.
Gumawa tayo ng ikalima. Ano? Nakapagbigay na ako sa iyo ng 4. Hindi ka pa ba kontento? Sa aspetong iyon ay hindi mo pa ako napaligaya. Paano ako makukontento? Sandali lang. Gusto ko munang maligo. Sabay na tayo. Mahal kita. Mahal din kita.